Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin. Mag-discuss lang po tayo ngayon ng mga series parallel circuits on how to determine its total resistance. Mga simpleng circuits lang po muna ang i-present natin ngayon, nang sa ganun hindi muna tayo ma-overwhelmed sa mga complicated circuits. Tandaan po natin palagi yung mga characteristics na meron po yung mga series and parallel circuits pagdating po dun sa kanilang mga resistances. Meron po tayong mga formula na ginagamit para po doon. Hopefully, napanood nyo na po yung mga videos natin tungkol sa series circuits, parallel circuits, and also series parallel circuit. Sa mga ganitong klaseng circuits, kailangan po nating i-analyze kung sino ba yung mga naka-series at sino ba yung mga naka-parallel. Number one problem that we have, meron po tayong apat na resistors. Sina R1 and R2 nakaparallel po sila, and yung R3 and R4 nakaparallel din po sila, and yung mga combinations po nila ay nakakonect in series together. We are asked to determine the total resistance of the circuit. Para po madali po natin makuha yung total resistance dito, kinakailangan po muna nating isimplify yung mga nakaparallel na resistance dito. Upang ang ating circuit kapag na-simplify na po yan ay magiging dalawang components na lang po sila nakakonect in series. Yung parallel combination ni na R1 and R2, sabihin natin that is RP1. And yung parallel combination naman po ng R3 and R4, that is RP2. And kapag na-simplify na po natin yung circuit natin dito, ang total resistance natin equals RP1 plus RP2 dahil nakaseries na po sila. Unahin po muna nating isimplify sina R1 and R2 that are connected in parallel. Siyempre, from the principle of the resistance ng mga parallel circuits, ito po yung magiging formula natin dyan. Again, we denote that as RP1, yung combination ni na R1 and R2. I-substitute lang po natin yung mga values. 100 ohms para kay R1 and 250 ohms para kay R2. Ang sagot po natin dito ay 71.429 ohms. Isunod naman po natin yung combination ng R3 and R4 dito. They are RP2. And again, from the principle of the parallel circuits, ang formula po natin ay magiging ganito na po siya. Siyempre, gamitin natin sina R3 and R4 po dito. Substitute lang po natin yung mga values. 350 ohms para kay R3 and 200 ohms para kay R4. Ang sagot po natin dito ay 127.273 ohms. Ngayon nakuha na po natin yung mga parallel combinations ng ating mga resistors. Siyempre yung circuit na po natin ay magiging ganito na po siya. Then using this formula, since nakaseries na po tayo, kunin na po natin yung sum ng RP1 and RP2. Substitute lang po natin yung mga values na nandito. Siyempre ang sagot po natin dito ay 198.702 ohms. Next na circuit naman po natin, meron pa rin po tayong mga apat na resistors dito, and we are still asked to determine the total resistance. R1 is 4 ohms, R2 ay 18 ohms, R3 ay 3 ohms, and R4 ay 6 ohms. Yung iba nalilito pa kung nakakakita sila ng mga ganitong klaseng circuits. Ang akala nila sina R1 and R3 ay nakaseries, so i-add na nila yon, and then ang akala din po nila sina R2 and R4 ay nakaparallel. Kaya kukunin na nila yung value ng combination daw na to. But take note, tignan po natin maigi, analyze natin maigi itong circuit natin. Kung titignan po natin, sina R3 and R4 po ay connected in series. Kaya isi-simplify muna natin silang dalawa, nang sa ganun, ang circuit po natin ay magiging ganito na lang po siya. Si RS po, ito po yung series combination ng R3 and R4. And then kung papansinin po natin ngayon, sina R2 and RS are connected in parallel. Therefore, kinakailangan nating isimplify po muna itong dalawang ito. Kaya magiging RP na lang po siya. And for total resistance, obvious naman po sina R1 and RP are connected in series. That's why para sa total resistance po natin, we have R1 plus RP. Anyway, balikan po natin yung buong circuit natin kanina. Umpisahan po natin doon sa pag-simplify kina R3 and R4 that are connected in series. Let's denote that as RS. So, sum lang po nila. Substitute lang po natin yung mga values. 3 ohms plus 6 ohms. Meron po tayo ditong 9 ohms. Then, syempre, yung combination nila na to, gawin po nating iisang resistor na lang nang sa ganun maging simple po yung pag-analyze natin dito. Kaya yung figure natin na ito, magiging ganito na lang po siya.
And ngayon, kung i-analyze po natin, nakaparallel po sina R2 and RS. From the principle of parallel circuits when it comes to resistance, ito po yung gagamitin nating formula. The inverse of the sum of the inverse of R2 and the inverse of RS. Substitute lang po natin yung mga values. 18 ohms para kay R2 and 9 ohms para kay RS. Ang value po natin dito ay 6 ohms. Then syempre, simplify po natin yung figure na ito. Gawin na lang po natin siyang iisa, that is RP na lang po yan. And again, obvious po na nakaseries na po yung R1 and RP. That's why we have the total resistance equals R1 plus RP. 4 ohms plus 6 ohms, this is equivalent to 10 ohms. Next, we have this circuit. Meron pa rin po tayong 4 na resistors. R1 is 20 ohms, R2 ay 30 ohms, R3 is 50 ohms, and R4 is 20 ohms. I-simplify po natin yung combination ni na R2 and R3 dito dahil alam po natin sila po ay connected in parallel. At kapag na-simplify na po natin sina R2 and R3, magiging ganito na lang po yung ating figure. And madali na po nating mahahanap yung total resistance because sina R1, RP, and R4 are connected in series. Kunin na lang po natin mamaya yung sum nila. But for now, kunin po natin yung combination ni na R2 and R3 na nakakonect in parallel. Again, using the principle of parallel circuits when it comes to resistance, ganito po yung mangyayari sa formula natin. Dahil sina R2 and R3 po yung nakaparallel. Substituting the values, 30 ohms para kay R2 and 50 ohms para kay R3. Ang sagot po natin dito ay 18.75 ohms. Okay, lagay lang po muna natin yung sagot natin doon. And syempre, isimplify na po natin yung circuit into this figure. Then since nakaseries na po yung mga components natin dito, therefore, we have total resistance equals R1 plus RP plus R4. Substitute lang po natin yung mga values na nandito. 20 ohms plus 18.75 ohms plus 20 ohms, ang sagot po dito ay 58.75 ohms. Next circuit that we have, meron pa rin tayong 4 na resistors dito. Kung pansinin po natin yung circuit natin, sina R2 and R3 ay nakakonect po in series. Therefore, simplify po muna natin ito. Siyempre, RS equals R2 plus R3. Substitute lang po natin yung mga values, 75 ohms plus 25 ohms. Ang sagot po dito ay 100 ohms. And then, simplify na po natin yung ating circuit into this figure. And kung papansinin po natin, sina RS and R4 are connected in parallel. Solving for their combination, RP equals the inverse of the sum of the inverse of RS and R4. Substitute lang po natin yung mga values. 1 all over 1 over 100 ohms plus 1 over 100 ohms, this is 50 ohms. And dahil nakuha na po natin yung sagot dito sa RP, simplify na po natin yung figure natin dito. We have R1 and RP connected into series. Therefore, ang formula po natin dito ay R total equals R1 plus RP. I-substitute lang po natin yung mga values. We have 50 ohms plus 50 ohms. Ang sagot po natin sa total resistance sa circuit na ito ay 100 ohms. Last problem that we have, hopefully hindi po tayo naguguluhan sa circuit na ito. Yung iba sasabihin nila si R1 and R4 daw naka-series. Pero i-analyze po nating maigi itong circuit na ito. Dahil nakikita po natin marami na po ditong combinations ng series and parallel circuits. Kung i-analyze po natin dito, sina R2 and R3 are connected in series and si R6 and R7 are connected in series. Kaya sila po muna yung uunahin nating isimplify. For R2 and R3, dahil nakakonect sila in series, let us say that that is RS1. And for R6 and R7, let us say that that is RS2. So meron tayong mga equation, RS1 equals R2 plus R3 and RS2 equals R6 plus R7. Unahin po natin sa combination ni na R2 and R3. Substitute natin yung mga values, 4 ohms plus 8 ohms. Nandito po yan. So sagot natin dito ay 12 ohms. Next naman po, sina R6 and R7, substitute natin yung mga values. 2 ohms plus 2 ohms, meron po tayo ditong 4 ohms for RS2. And since nakuha na po natin yung mga combination nila, isimplify po natin yung circuit into this figure.
Yan na po yung mga combination ng R2 and R3 and yung R6 saka R7. Yung iba, nalilito pa rin po dito. Ang ginagawa po nila, pinagpaparallel na po kaagad nila sina RS1, R5, and RS2. And then isi-series na lang po nila sina R1 and R4 dito. Still, analyze po natin maigi yung buong circuit natin. Kung titignan po natin maigi, si R5 and RS2 po ay nakakonect in parallel. Again, from the principle of parallel circuits, meron po tayong RP1. I-denote lang po natin na RP1 itong dalawang combination na ito. Again, that is the inverse of the sum of the inverse of R5 and RS2. I-substitute lang po natin yung mga values. Pareho po silang merong 4 ohms. Therefore, ang sagot po natin dito for RP1 is 2 ohms. And since nakuha na po natin yung combination ni na R5 and RS2, gawin na po natin yung combination na ito na iisang resistor na lamang. Then kung i-analyze natin yung circuit na ito, makikita po natin na si R4 at saka si RP1 ay konektado po in series. Then dahil naka-series po sila, i-denote lang po natin yung combination nila as RS3 kasi meron na po tayong RS2 kanina. So that is just the sum of R4 and RP1. I-substitute lang po natin yung mga values. 10 ohms plus 2 ohms equals 12 ohms. Then next, dahil nakuha na po natin yung combination ni na R4 and RP1, gawin na lang po natin silang iisang resistance na lamang. Ganun po yung technique dito. Nagsisimplify po tayo ng mga figures ng circuits natin nang sa ganon, mas madali po tayo mag-analyze. And for this circuit, kung papansinin po nating maigi, si RS1 and RS3 are connected in parallel. Therefore, gamitin po natin yung formula na ito for RP2 kasi meron na po tayong RP1 kanina. I-substitute lang po natin yung mga values, pareho po silang 12 ohms. Therefore, ang sagot po natin dito ay 6 ohms. And of course, dahil nakuha na po natin yung combination nila, i-simplify din po natin yung circuit natin into this figure. Then obviously, ang total resistance natin ay makukuha natin sa sum din ng R1 and RP2 dahil konektado na po sila in series. I-substitute lang po natin yung mga values. 4 ohms plus 6 ohms, this is equivalent to 10 ohms. Yan lang po muna sa ngayon. Hopefully, meron po tayong natutunan at hindi po tayo naguluhan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw, kanya to'y amin.